Good evening. I would like to greet Emerin in Hong Kong. Praise the Lord. Ang aton nga mga agila, nagalapta na sila sa bilog nga, Ilonggo to. So, magtataglish tayo ngayon. Or gusto nyo Ilonggo, depende. But we desire you to get this 116 session. 116 na mga utod. So, makita mo sa mga kilay sang inyo classmate kung ano siya, kung pila siya ka-session, tanawan nyo ang inyo tupad. Ano na nga session ikaw, ya? Alright. So, kailangan natin ma-estimate kung diin na kita. Because we are on journey and spiritual school. Your teacher is the great shepherd, the great rabbi. Siya ang teacher naton. So how would you, di ba nag-link na ngayon? Kasi kilala nyo na ngayon ang Holy Spirit. Siya si Jesus, the great shepherd, the great rabbi, 100% tutor. Hindi natutulog. Nandyan sa puso mo. Can you imagine if you will be born again? Wow! Kaya pala sinabi, pag born in the Spirit ka, you are different. Because the God who owns heavens and the earth, who created the heavens and the earth, is inside of you. Alam nga naman, hindi ka special. So yung iba nagapalakpak lang, pero hindi nila naintindihan. Kasi pag hindi mo na-feel yung sinasabi mo, hindi mo talaga ma-reenact. Just like the script, kung ikaw ay artista, hindi ka talaga ma-hire. Sinasabihan kang umiyak, tumatawa ka. So whatever the script is saying, you do it. Now we cannot do it. Ang hirap. Ang hirap dayahin si Jesus. Kaya nga, dapat pasalamat na naman kayo. The Father sent His Spirit to you, His power to you, para magaya mo ang kanyang anak. 100%. So it takes a lot of time of studying. We study, we acquire knowledge, a lot of time. We explore, we discover until we got it. Kapag nakuha na natin, mag-enjoy na tayo. Kasi kung hindi mo naiintindihan, paano ka mag-enjoy? Etong new life na to, pag hindi mo naintindihan ito, hindi mo ito ma-enjoy. Salita ka na lang ng salita ng therefore, if anyone is in Christ, the old has gone and the new has come. Yes. But look at you, you're still in your old. So that's why you cannot enjoy the 2 Corinthians 5:17. Sabi ng Lord, ang salita niya daw ay for you to enjoy. Ang salita niya, Jesus is a gift from heaven for you to enjoy. Kung yung ibang hanggang ngayon, religion pa rin, kaya nagsasuffer. It's all because they don't have exact understanding of who Jesus is. So, kaya nga ito, lagi kong sinasabi, we are to reintroduce Jesus. Dahil mali ang introduction ng religion sa Jesus na to. Una-una, isa akong Catholic nung araw. Hindi ko kilala ang Diyos. Alam ko may Jesus. Alam ko si baby Jesus. Alam ko si Mary. Pero bakit ako lumulod sa Santo Niño? Bakit ako, nagpipray kay Mary? So, kapag religious ka, kahit mali ang iyong information, okay lang. Basta, ginagawa mo lang. Diba? So, what will happen to you? Of course, you will never be saved. Dahil una, hindi mo natumbok sino ba talaga ang dapat prehan. Sa dami nila. Naintindihan ba natin? Ano pa? Let us be practical. Kasi nag-aaral tayo ngayon.
your tendency is to be plastic kapag hindi mo natanggal yung religion mo. Usually, nung ako ay nasa religious pa, I pretend. Oh, you are a great pretender. May patilya ka, katulad ni Rookie, at may gitara. Oh yes, I'm a great pretender. Kaya nga, sabi ni Jesus, sabi ng Lord, for God so loved you that you need to have relationship so that you will know the truth. Para makawala ka sa religion dahil ilang ulit mo nang narinig na walang salvation sa religion. Now, what is next? You need to get out kapag ikaw ay religious. Kailangan ko umalis para ma-save ka, di ba? So, anong gagawin? Anong next? Is to seek Him. The Bible said, seek ye first the kingdom of God. Do what is right, and all the things that you ask for will be added unto you. So first thing that you must do is to seek the kingdom. Again, what is kingdom? It's about the reigning king in the government. Dominion is the governance. King is the one who governs. So now we know, alam natin na ang hari ay may-ari. Si PBBM ay hindi may-ari ng Pilipinas. For a while, 6 years lang siya. Can I have tissue? For a while, president siya ng Pilipinas 6 years. Right? Papalitan na naman after. So, hindi siya may-ari. For a while lang siya magmamanage ng lahat sa Pilipinas. Kaya nga, sa government naman ng langit, hindi lang siyang president, hindi lang siyang prime minister, siya pa ang may-ari. That's why ang tawag natin sa kanya, Lord. Ang tawag natin sa kanya, Lord, the owner. That's why you need to understand terminologies. Hindi pwedeng hala ka lang ng hala without understanding. That's why understanding is power. When you understand, you get the light. And the light will bring you to the place where you have to be. Hindi ka mapunta doon sa inaasahan ng Diyos kapag wala kang light. Because light travels. When we say light naman, dito sa Bible is knowledge. Makita mo ang anak mo pag wala siyang alam, kawawa. Parang ikaw. Hindi niya alam ang gagawin niya eh. Kaya nga kailangan i-educate mo yung anak mo, dalhin mo sa school, di ba? Ikaw muna. Kailangan ma-educate ka para yung education din ng anak mo nagbabari sa'yo. Hello? So, we're talking about education because I want you to understand na if equipping the saints is a spiritual school. Kung may physical school, meron tayong Department of Education here, meron din naman tayo sa langit. Which is very important kasi doon naman talaga tayo uuwi, doon din tayo galing. So thank God, binigyan tayo ng hint dito sa lupa. So it shows that everything here is temporary. Look at your neighbor, mukhang temporary pa rin ang mukha niya. Kailangan mo nang ma-born in the Spirit. Kasi pag na-born in the Spirit ka, you're entering into a permanent. Wala na bang balik-balik ba? Permanent na. Dito sa lupa, kahit magna cum laude ka, or maybe, doctorate, mag-aaral ka pa rin. Non-stop. And then, the thing is, wala kang mapuntahan. Paikot-ikot. Samantalang dito sa spiritual education, tuloy-tuloy ka. Wala kang ikot-ikot. Diretso sa truth. Amen. So I would like also to greet Joy Bakod in India. And bumalik na ba siya?
Maraming sumasagot, sorry. Marami po tayong mga agila na at work. Meron din namang hindi nag-at work. But I believe kahit na yung ating mga fresh na mga iglet na lumipad na, they are now in a transition period. Katulad ni Laika Bautista na nagsiserve sa kanyang she's gaining training to become more firm na agila. Kayo dito yung kababalik nyo palang mukhang wala pa kayong pakpak. Kailangan nyo muna maglagay ng pakpak. Kung gusto nyo magkapakpak, Rocky, lagi kang una, nakikita ka, magpa-identify ka. Hindi yung kasi hanggang ngayon, para kayong mga sa school, dumating kayo late, halos hindi kayo na-notice ng teacher ninyo, nandyan ka. So that's why wala kang parte, wala kang part. Dito, ang pinag-aaralan natin is our function as the body of Christ. So kailangan natin ng background. Kaya historical background, kaya kailangan ninyan. Look at the children. Kailangan nilang ang kaalaman kay Jose Rizal sa lahat ng mga heroes. Kasi they cannot just go on without knowing the background. Kaya nga ang Bible ay merong Old Testament as your shadow or background para maintindihan mo na nandito na tayo. In fact, nasa last days na tayo ayon sa calendar ng Bible. Nasa last days na tayo. And we are reintroducing the Holy Spirit as a triune person of God. Hindi siya ikatatlo, kundi triune siya parts. Para maintindihan. Hindi siya ikatatlo or last sa Godhead. Kundi sila flat na Godhead. Para mas maintindihan. So therefore, ang function ang nag-vary. Ngayon, ang function kasi ng Holy Spirit, bakit siya triune? Dahil siya ang nasa last page ng Bible. But God is true to Himself. I was in the beginning and I will be in the end. So for without the Holy Spirit naman, without the power of God, paano ito mangyari ang lahat? Kailangan ng kapangyarihan. To identify na Diyos ka. Kaya maraming naggagaya ng Jesus, wala namang kapangyarihan. We need to see the power. That's why Word, Jesus is the Word, and the Holy Spirit equals God. Paano mo malaman sa Diyos yan? Para hindi ka ma-deceive. Para hindi ka ma-deceive, alam mo sa Diyos yan kasi nakita mo sa salita at pinatunayan ng Holy Spirit sa iyo. Wala ka namang Holy Spirit, you cannot test. Yung Holy Spirit na nagwo-work sa iyo, i-confirm niya ang salita. Ang salita naman, mababasa mo about the Holy Spirit. Nagko-confirm manay silang dalawa. Hindi sila nagkakagusot. They are just one no matter what. And amazingly, then you can describe na siya nga ang Diyos. At malaman mo na Diyos nga ang nag-ooperate sa iyo. So, hindi ka ma-deceive. Pag wala sa salita ng Diyos, do not do anything. Kaya dyan pumapasok ang scam. Diba ka? Nakita nyo ba yung movie na na Chosen? It could help you, pero marami silang words na pinasok para lang ma-modernize nga kasi ang mentality natin ngayon, ang layo naman noon sa Old Testament. But we need the guide of the Holy Spirit kahit sa scripture yan. So ano yung tinutumbok? Na kapag chosen ka, nakita nyo lahat ng tao pupunta kay sa mga taong merong wifi. Pupunta ang tao sa iyo. Hindi ikaw parang tanga ang naghanap, ikaw ang hinahanap. Kasi chosen ka. Paano ka malaman na chosen? Nakakarinig ka sa boses ng Lord. Like this.
When you teach, you have to show example eh. Right? Hindi man pwedeng mag-example ka na ibang tao. Okay naman. Example natin yung iba dahil like yung mga prophets nung araw. Pero pag ikaw teacher, number 1 ka talaga laging example. Lahat ng tinuturo mo, example ka. Otherwise, you will never be effective. Bago ako mag-preach, bago ako mag-teach, I have to study. Ito ba ay ginagawa ko? Ano ang sasabihin ko sa inyo resulta kung hindi ko na-experience? Kasi resulta ni Einstein. Patay na si Einstein. You really need to know that if you are a teacher, if you are a born-again believer, you should be the frontliner. Hindi pwedeng parang kilala ka, hindi ka kilala. Katulad sa society ba? Yan, nakikita ko yan siya lagi sa Zumba. So therefore, you will be identified with that. Kung hindi ka lagi nakikita sa church, anong identification mo? Nag-attend ka lang. You're not a part of the body. But if you are a part of the body, natural. Tatrabahuin mo yan eh. You are the one who are making your destiny. Kung gusto mo maging successful, ikaw din ang gumagawa. Kaya huwag mong sisihin ang nanay, tatay mo. Hindi ikaw ang gumagawa ng iyong success. Alright? So, dito sa session 116, we'll be talking about prophecy. Ang prophecy, kailangan maintindihan nyo naman. Nag-attend kayo ngayon, hindi nyo intindihan yung prophecy. So, after the session, no session at all. So, kailangan natin i-tune in muna ang ating spirit, soul, and body. The Holy Spirit, who is God Himself, sinabi natin, He is the all in all, God. Kaya opposite naman ang mundo, sana all. Diba? Anything na marinig mo sa mundo, baliktad sa Diyos, galing yan, binaliktad lang. Kaya nga si Satan is ano? Ano siya? Thwarter. Perversion. Lalaking-lalaki gagawing babae. O, alam nyo na yun, perverted by Satan. Sino ba magpe-pervert? Alam naman si Mary. Si Satan is a perversion, perverted. Laging baliktad, pati damit, pausuin niya yung baliktad. Diba ganon? So yun yung karakter ni Satan. You need to know the character of your God. Because you're supposed to be the body. Now, your character, your attitude, your behavior will tell the whole world kung anong laman mo. Anong klaseng espiritu meron ka. Tao ka. Lalaki ka. Ba't ka naging babae? Nagpababae-babae. Simply because your spirit that is governing you is Satan. Yung iba nag-ano pa eh. Hindi naman. Yes or no lang. Walang or. Pag you act like a lady and then you are a guy, pag alam mo na kung sino's behind. Yung mga born again believer, nahihiya magsalita. Pwede ka naman magsalita na hindi harsh, sabihin mo lang, oy, alam mo ba, pag namatay ka, sagutin ka ng bakla, oo, alam ko. So, choice mo. Kung hindi siya makinig sa'yo, so God bless. O, di ba? That's how to penetrate. We are in this world, but we are not of this world. Tuturuan din tayo dito sa equipping, paano mag-apply ng salita. Kasi yung salita, kinig ka ng pakinig, hindi mo naman ina-apply. Kailangan may application. So that the Lord who chose you, kaya ka nga binigyan ng anointing, binigyan ka ng power, ng ability, ng connection, para sa purpose niya.
Alright, so prophecy, what is prophecy again? Bilang estudyante ng alam mo yan. Foretelling what is to come. Meron tayong mga kristang bula, meron tayong mga uhula, o perversion na naman. Hindi tayo mga dinggoy. Alam nyo nga, ang Diyos lang makakaportel. Siya lang makakahula ng eksakto. Dahil sa kakulangan ng alam ng mga tao ng Diyos, ganito, gusto ng pera, di ba? Hulaan kita. Sige. Meron ka asawa ng foreigner. Hindi, magbigay ka ng pera. That's why we need this equipping the saints. Can you give a clap offering to the Lord? Look at your neighbor. I am no more a victim. I am a victor. Kaya nga Victory Christian Fellowship, ang pangalan mo, dapat magpakilala ka. Kasi kung ayaw alanganin ka, the devil will come to you. Ito, alanganin to, akin to. So, meron siyang plano sa'yo. Kung wala kang plano, may plano ang demonyo sa'yo. Alright, so, prophecy is foretelling of what is to come, and that is described in the book of Revelation. So, sa history po ng ating pagka-Kristiyano, asa na ba tayo? Para mas madali. Kapag nahihirapan tayo, parang gusto na nating matapos ng lahat, di ba? Hindi ka na nag-iisip ng mga pagod mo in the past. Pero hindi mo alam what will happen to you kapag nag-suicide ka. Kaya nga kailangan marami kang alam, you gather information, para ano man ang iyong mga desisyon, you'll be supporting that with the truth and will be the right foretelling. Ano mangyayari sa iyo. So God, who is the Holy Spirit inside of us, knows everything. God is all-knowing, all-present. Kaya nga Holy Spirit siya, di ba? All-knowing. Alam niya lahat, before, during, after, and everything. And all-present, and all-present nga, omniscient yan. Omnipotent, all-powerful. Tatlo lang. Ayun yun naman, mukhang 5 na yun. All-knowing, science, is above science, is above masteral degree. Kahit sino pa ditong magaling, si Musk, sino pa dyan, above ang Diyos, sapagkat siya nga ang may create ng lahat. Pangalawa, omnipresent, maybe, He can be there anywhere and everywhere. In whole creation, nandyan siya. So, paano mo malaman nandyan ang Diyos? You call His name. Use His language. Remember, spirito siya? Magmura ka, nandyan si Satanas. O, hindi ba alam nyo yan? Dinidescribe ko lang, natawa kayo, ibig sabihin talaga, hindi pa rin kayo naniniwala na ang post button ay ang language. Ang word. Because the world was created by the word of God. And the world will be destroyed by the word of the world. So there is a fight. We'll be talking about the prophecy that God has given to us, 24-25 Matthew. Kailangan alam natin yan kasi ano na tayo, tagal na natin sa pananampalataya. Alam na natin yung mga na-foretell ni Jesus. Ang tanong, naniwala ka ba? Bakit ka urong sulong, Dave? Kung naniniwala ka, bakit ka urong sulong? Ang taong naniniwala, sulong ng sulong. Never give up. Kasi naniwala na siya eh. Kaya nga, you have to gain more knowledge para sumusulong ka lagi. You're advancing. Hindi ka pwedeng matawag na leader na lagi kang nagkukwit. Ang leader nandun na. Kung patay na, nauna na siya. Hindi ka pwedeng leader na sa kwet.
titingin-tingin muna. No. You are confident sa mga ginagawa mo dahil alam mo kung ano ang mangyayari. Why? Diyos ka ba? Ang Diyos ay sa iyo na. Kung born in the Spirit ka, nasa akin na ang Diyos. The all-knowing, all-present, all-powerful God. Hallelujah. For you to believe, you have to taste it. Taste and see that the Lord is good. Kapag hindi mo naman natikman, na-experience, how would you say that? Mahirap. Salamat sa Diyos na biology teacher ako. Before I see my class, I need to do several test tubes. Para hindi ako mapahiya. Kasi pag nag-perform na ako tapos hindi pala totoo, di tatawanan ka na. I do a lot of observations and experiment so that more or less talagang sure ka sa sagot mo. Ganun din sa salita ng Diyos. You need to taste it first before you give it to others. Okay, here is the inner rooms, do not believe it, for as lightning that comes from the east is visible even in the west. Alam niyo, lahat ng salita ng Diyos ay napakalalim. Lalim siya sa term natin kasi spiritual nga, nasa the other side. So, huwag mong gamitin yung yung physical understanding mo, kaya tingnan mo itsura mo, ganun ka pa rin. Nagsasaya ng iba, ganun ka pa rin. Pero kagaganon mo, nagpe-praise and worship ka, join ka. Pero itsura mo pag uwi mo. Why? Because you do not understand what you are studying. You will be in the other side of the lake. Ano ibig sabihin niyan? Dalawa, physical and spiritual. So now that you are in the spiritual school, you should know the spiritual language. The Holy Spirit will interpret that. Kasi kung hindi niya ma-interpret yan, you will do the wrong thing. Kaya importante ang personal relationship, communication with the Holy Spirit. You must yield with the Holy Spirit. Ilig mo mag-sex. Pagdating sa Holy Spirit, hindi ka makapag-yield. Tuturuan kita, yung mga sinisex mo, sobra pa dyan ang Holy Spirit. Gusto niya pumasok sa kaloob-looban mo. Yung sex, physical lang. I want you to understand, kaya nga sinasampol. Ang Diyos pati utak niya, gusto niya magsanib talaga sa iyo. Hindi lang yung organ ang magsanib. Lahat talaga magsanib. Para maging ikaw. Para papasukin niya ikaw. He wanted to have what? Closer relationship. Because he knew, zero ka. Kaya mga Kristiyano na parang walang gano'n, no? Wala talagang relasyon yan sa Panginoon. Check your motive lang. Kasi alam naman ng Diyos ang motibo mo eh. Pag tama ang motibo mo, tama din resulta, right? O, palakpak. Why is important Israel? Kasi dito lahat ma-explain ng lahat. Yung ibang religious people, they don't know. So, tayo na born in the Spirit ako, I have a burden. Alam kaya nila na ang kanilang titingnan dapat ay Israel, hindi yung cross? Ang cross dito physically is death. Ang Israel is a nation that has had promise. Oh, di ba? Medyo malalim na naman. So we go straight. Ano ba ang mystery ng Israel? We need to know the truth. The truth of Israel. Kasi na-preach ko na ito, pero nakita ko wala pa kayong interest. I will not stop giving you more info para magkaroon din kayo ng titik.
Wala kang gana sa Israel na yan kung wala kang alam, di ba? Tulad ng mga bagay, bakit ka magkagana mag-sex? Dahil may alam ka. Bakit may gana kang kumain? Dahil may alam ka sa pinakain mo. Wala naman kakain ka lang na wala kang alam. Hirap naman ito, no? Okay? Sabihin mo nga sa katabi, umaandar bang Holy Spirit sa'yo? Okay. So, ganito bigyan ko kayo ng tip. Read lang ng read ng salita ng Diyos kasi ito ang activator ng Holy Spirit. Kapag na-activate ka ng Holy Spirit sa pamagitan ng salita na laman ng iyong isipan, the Holy Spirit will move. Kaya nga, after kapag ako ay activated, well activated dahil sa dami kong nabasa, dami kong na-discover, hindi ako makatulog. Activated ka eh. So may mga strategy akong ginagawa. I will disactivate, mimelo ko lang. Activation ng Holy Spirit kasi sobrang activated siya. Lahat, pati utak mo, activated ka rin. Kasi nga, sumasanib, di ba? Hello? So, kailangan natin malaman ang kaimportansya ng Israel. Ulitin ko lang kasi na-preach ko na yung iba sa inyo, hindi nyo alam. So, alam nyo ba yung dominion? Dominion is take over. I mean, manage. Take charge. In Genesis 1:26, lagi ko pa ulit-ulit kasi yan, lifetime nyo yan dapat naka-register na. Ako, katulad ng nangyari kay Jollibee, ang prayer ko kahapon, the other day, hindi na siya effective. Dapat bago. Ang Holy Spirit gusto niya bago. Hindi siya gumagamit ng used oil. Hello? Hindi ma-activate ang Holy Spirit kapag yung bread na kinain mo ay hindi na siya fresh. Kaya laging ang karakter niya, He is new every morning, new every morning. So, kailangan bago. Kaya there is no boring with the Holy Ghost if you only knew. Kung alam mo lang mag-operate ng faith mo. Remember, ang sasakyan mo is faith. Sumasakay ka sa salita ng Diyos and then ang Diyos mag-operate. Kapag hindi kanya nakita na sumakay, hindi rin siya makapag-operate. It means your spirit, soul, and body really surrendered to the Word of God. Hindi yung mamaya, umiiyak ka, mamaya nakita ko. Ayaw kasi ng asawa ko kami. So makita mo wala siyang personal relationship sa Diyos. This is not to condemn you. This is to let you know, hey, akala mo lang may relasyon ka, wala ka. Sa asawa mo meron. Sa Diyos wala pa. Kapag sinabi ng asawa mo, huwag tayo magsimba, parang lahat ng faculty mo, amen. Pero kung totoong meron kang relasyon sa Diyos, greater ang Diyos, di ba? So, kahit anong sabihin ng asawa mo, kapag hindi gusto ng Diyos mo, talagang mananalo ang Diyos dahil siya talaga ang iyong Diyos. Diyos means source. Bakit ka sasama sa asawa mo? Siya ba ang source ng hininga mo? Kaya itong mga religious talagang pang-confuse. Siya ba ang sustainer mo? Kaya pala ang dali mong madala. Kaya mong hindi magsimba dahil sa asawa mo. Kasi idolatry. Siya, ang asawa ko, ang aking source. Aking sustainer at ang aking defender. Kasi ang definition po ng God is source, sustainer, defender. Paulit-ulit na lang. Sabihin mo sa katabi, so ang trabaho mo ba ay source? Bakit mas mahalaga ang trabaho mo kaysa sa Diyos? Bakit mas mahalaga ang asawa mo kaysa sa Diyos?
In other words, hindi ang Diyos ko, kaya sabi ko, hindi pareho ang Jesus natin. Kasi ang Diyos ko kilala ko. Ikaw hindi mo kilala. Paano sinabi ng Diyos ko, yun ang talagang gagawin ko. Regardless na nagdidemand ang asawa ko. Papakita ko sa Diyos at sa asawa ko na siya talaga ang Diyos ko, ang source ko. Naniniwala kasi ako, pag nawala ang Diyos ko, patay ako. Pag mawala ang Diyos ko, hindi ko masustain ang buhay ko. Pag mawala ang Diyos ko, no one will defend me. Bakit asawa mo, madipinsan ka? Okay, kung ngayon nyo lang narinig na naman yan, para kayong laging bago. Si Holy Spirit dapat ang laging bago, hindi kayo. Palakpak. Alright, so, Israel is, anong meaning ng Israel? Kasi talagang kailangan educate natin ang ating mga Kristiyano. Anong meaning ng Israel, ladies and gentlemen? Ha? Oh my God. Ha? Chosen. Kaya nga, from Jacob to Israel, galing ka sa, lie, di ba? Pinili ka ng Diyos. Yung iba naman, di pa napili. Liar pa rin. Pag napili ka, ang Jacob na pangalan, babaguhin na Israel. So, Israel is the chosen one. Pinili ng Diyos na diyan siya lalabas. Kaya yan ang promised land. At diyan niya nilagay ang pangalan niyang Jehovah. O kaya magtanong na naman, paulit-ulit na lang Bakit Israel? Anong pakialam natin sa Israel? Well, diyan lang naman si Jesus na born. So bakit kailangan natin alamin? Para malaman natin kung ano, para ano, saan. History. Ano ang sabi ng Bible? If you bless Israel, you will be blessed. Saan yan? O, paulit-ulitin natin, kay mukhang na-preach ko na pero wala talaga nag-retain. See? Pag hindi ka magaling na teacher talaga, tuloy-tuloy ka lang hanggang matapos ka. Yung mga estudyante mo hindi pala nakasabay sa'yo. Before you know it, walang nag-graduate. Ano? Sige na, ilagay sa Then God said, let us make man. Genesis 1:26 ito. When God said, chosen, what is the meaning of chosen? Pinili. Actually, hindi tayo pinili. Ang mga Jew ang pinili ng Diyos. Literally, physically, at spiritually. Pinili sila. Kaya nga lahat, buong mundo, sinasabi, dito kayo tumingin sa Israel, diyan ako mangungusap sa inyo. Ganon kaimportante ang Israel. I hope mag-settle yan sa heart ninyo. Tapos, kung totoong natanggap ninyo yan, ang teaching dito, na lumalabas sa bibig nyo, nakikitaan kayo na you really pray for Israel. Kaya sabi niya, ano ba? Yes, Dani, sana? Siyempre, hintayin ko rin yan. So, ano ang mangyayari sa ating Okay? So, talaga naman, there is no discerning and there is no Holy Spirit. Did you invite the Holy Spirit? Yes. Pero, did He respond to you? No. Why? You are now kung doktor ka, madumi ang puso nito. Mukhang hindi. Napasukan ng
ng word. Ang Holy Spirit nandyan, greed. Nalulungkot ang Holy Spirit, hindi siya activated. So kahit magbasa ka pa ng maraming salita, pag may kasalanan ka, kasalanan is dirt. Take it, para i-apply nyo agad-agad ngayon. Pag nasa kasalanan ka, malalaman. Our God is a God of order. The Holy Spirit is God. When the Holy Spirit is upon you, you are in order. Kapag disorder ka, ibig sabihin, is not upon you. He is in you, but He is not upon you. Ang upon is is going to use you for such occasion. So, pamagitan ng upon you, nakikita ng mga tao, Diyos yan. Diyos yung lumabas sa Kanya. When the Holy Spirit is upon you, you can prophesy. Because prophecy is the evidence of the Holy Spirit who is upon you. Alright? So, sinampol ko na yan, di ba? Anong sinampol ko, be? Yung time ni Jollibee, kailangan ako. Sa UAE siya. Kailangan yung faith ko. Kailangan ako mag-prophesy kasi hindi gagalaw ang Holy Spirit. Look at your neighbor, hindi siya gagalaw. Nandiyan siya sa'yo, di ba? Pero hindi siya gagalaw kapag walang prophecy. So, ang prophecy ay nakukuha mo rin sa Kanya. Kapag binigyan ka ng hudyat na gagamitin ka for such a situation, then lumalabas yung prophecy sa bibig mo. And then the Holy Spirit and you are working together. Dito ako, doon siya. Omnipresent siya, di ba? Nandito ako. Ano ang ginagawa ko dito? I believe, have faith. Faith will supply the activation of the Holy Ghost. So He can go there because He is omnipresent. He's just there. And He will be activated kapag merong substance. So I speak out of my faith, and the Holy Spirit moves in a way that I prophesied. Like, open the cervix, then the Lord opened it. I command the baby to align, just like Irish na align ang baby. It means to say, it was the Holy Spirit who is upon me to prophesy, to speak the word, because the word is like zoom. The word of God is the one who created the heavens and the earth. So the same word that will recreate or whatever you speak. Nagapalakpak kayo pero yung iba sa inyo hindi nyo naintindihan. Kaya tomorrow again, I'll see you. Nakikita ko iba, ganon ka pa rin. So, ibig sabihin yung palakpak mo ngayon can be credited to Satan. Kaya careful kayo mag-amen. Because the Holy Spirit is watching, the devil is also watching. Kung ako sa inyo, pag hindi nyo masyado naintindihan, magtanong. Kasi careful kayo, baka mali ang interpretation ninyo. Gusto nyo lang go with the mob kasi nagpa-clap sila. No. Nandito si Satan. Nandito din si Jesus, the Holy Spirit. At kilala niya ang Kanya. Kilala din ni Jesus ang Kanya. So, advantage to you, you can hear the right and the wrong. Now, it's up to you kung pumili kayo. Attached to it is responsibility. Hindi yung makinig ka lang, nagde-rely ka sa kapatid mo. Personal ang relationship. Personal ang salvation. Okay, naintindihan nyo? Sabi niya dito, saan ito? Genesis 12:3. Kanina pa ito. Bakit hindi mo narinig? Okay.
I will bless those who bless you. Sino ang tinutukoy niya? Ang Israel. Kaya nga magbasa tayo para meron tayong information. And whoever curses you, I will curse. Marami pong nag-curse sa akin na matay. Silent. Israel ka ba? Sinabi dito, kapag ikaw ay anointed, and whoever touch you, they will die. Si Aying, kasabay nila si Aying. Buhay pa si Aying, sila patay na. Hindi lang minsan, twice, thrice, may 4 na yata. Who curse me, who curse the Holy Spirit, and then they die. Lahat ng mga nagre-rebelde dito, malaman mo eh. Yung iba naman kasi 50-50 yung rebelde. O, pag nahalata, active. Pag hindi, kaya makita mo 50-50 din, palakpak. Hindi kayo nagre-rebelde sa akin. Sa salita na lumalabas sa bibig ko, di ba? Nilalabanan mo. Ano pa? Mag-i-effect sa'yo yan. Kaya sabi niya, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Wala, hindi ba kayo na-blessed through me? So obviously, nakita niyo na I am blessed to be a blessing. Sabihin mo sa katabi, ikaw din, kaya magpa-process ka. Hindi ka naman blessor kapag hindi ka nagbi-bless. So as you go mature, ito yung ebidensya. You will be like Israel. Na kahit patayin ka na ng lahat, ngayon, nakatayo pa rin ang Israel. Obviously, because he is chosen, promised to be defended. Kaya sa buong mundo, mga kapatid, ilang nation? 195 nations. Itong nasyon na ito, na napakaliit, ay nangungusap ang Diyos dyan. Kasi dyan galing si Jesus. So you see the importance? Oh, God bless you tonight. Kaya sabi niya, sa ibang version, pray for Israel and you will be blessed. So I want to be blessed. So I have to pray for Israel. Israel is a nation na talaga namang lahat ng mga tao sa palibot niya, kalaban siya. And until now, historically, nandito ba kayo? Natutulog ba kayo? 1948, bumalik ang Israel sa mapa. In other words, yung mga story nila, 4,000 years ago, nagkaroon sila ng karumal-dumal na pangyayari. Inerase na nga. Hanggang sa na-bake yung mga tao. Sa panahon ni Hitler, sa panahon ng mga ibang mga kings na napaka evil. Na bumalik ikon 1948. Then 1967, nag-start 1948, diba? Nag-start na. And then, pakunti-kunti, and then yung full revival, 1967 nag-start. Ayon sa history. Bakit interesado ako? Kasi I am chosen. Sabihin mo sa katabi, bakit di ka interesado? Siguro hindi ka chosen. Oo, pag pinili ka, talagang the Lord will supply all your knowledge. Hallelujah. Para malaman ng mga tao na pinili ka for a certain purpose. Alright. 1967, down, nag-start na ang
mga revival movement ng Holy Spirit through sa mga evangelists like Billy Graham and all those evangelists in the past. Namatay si Billy Graham, 100, no ba? 100. Almost 100. So 67, sila yung nag-umpisa ng tremendous revival all over. So until now. So ano nangyari? Lahat ng nawala na Jew ay talagang bumalik na. Because that has been prophesied. Let's go Ezekiel 37. Hindi nyo naman kasi ni-review. Nag-preach tayo, pero ibig sabihin, kahit na yung mga sumusulat, hindi rin nila ni-review. Ito yung Ezekiel 37, di ba? Pinakita ko sa inyo, this is for Israel. Kung ikaw spiritually ay chosen para sa iyo to. You should know the nation of Israel had oppressed for several times, for how many, talagang very, karumal-dumal ang nangyari sa kanila to that extent na parang sinumpa na rin nila ang Israel, ng mga Jewish. They go abroad, kahit saan-saan na lang sila, ibang nation nakikitira. Then finally, nagdating ang time as prophesied that they will be called back. Israel, come home. Yun na. So, but, the destruction, the nation until now is in trouble. So, again, sinabi niya na titingin data sa Israel dahil yan ang clock niya, yan yung information niya spiritually. Yung nation natin in trouble din. So, thinking about Israel, kung gaano ka-troubled ang Israel, yung ating nasyon, ganun din. Yung ating pamilya, ganun din. Yung sarili natin, ganun din. So, kaya nga, talagang si Lord, true and true, wala siyang confusion. Kaya nabi niyang, chosen ka, tingnan mong Israel. Diyan ko i-explain sa iyo. Sabi ng Lord, diba? Pati prophetic prophecy, kung ano ang mga timing. Ngayon, narinig nyo yung last days. Ibig sabihin ng last days is day with the Lord is 1,000, di ba? 1,000 is 1 day. So, ilang na lang day, hindi natin alam, hindi niya naman sinabi ang date, kung kailan siya babalik at tapusin niya na ang old earth. Ang lahat ng sistema ng sin. Tatapusin niya, yun ang ibig sabihin. Pag sinabing the end of the world, tatapusin niya ang sin. Kasi ang world is sinful. So then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. You see, ganun yung mag-prophesy noong araw. Masyadong malalim, pero pag ikaw ay born in the Spirit, the Lord will provide, like He provided you a pastor, a prophet, for you to understand the spiritual language. Siyempre kung ako din, hindi ako born in the Spirit, ano ba to? Bone? Mabubuhay? Tapos hear the word? Malabo. But with the Holy Spirit, who is your teacher, your great shepherd, your great teacher, the author of the Bible, will give you in understanding. So ngayon, dahil born in the Spirit ako, naintindihan ko ito. Sabi niya, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. At tulad ng sinabi ko, Emmanuel, I command you. Kasi sinabi ng Lord, mag-command ka daw. So, galing sa Diyos yung command. Kasi kung sa iyo lang, buti kung marinig ni Emmanuel. Diba? It's all because of the Lord na naglagay sa iyo ng apanyo ng salita ng prophecy. So, kapag nalaman mo na nag-prophesy ka at nangyari, alam mo kay Lord yun, hindi yun iyo. Hallelujah.
Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. So, isasabihin mo ang sinasabi ng Lord. Ang sinabi ko, come out, because God has given me na the power and authority to speak in His behalf. Ito dito, sabi niya, I will make breath and enter you and you will come to life. So, saan mo ito makikita? Sa Genesis, nung ginawa niyang tao. So, dito sa prophecy, ay mayroong connection. Kailangan may proof ka na sa Diyos nga itong prophecy na to. So, ginawa niya ba ito? Kaya niya ba itong gawin? Na I will make breath and enter you and you will come to life? Then you can say yes kasi may alam ka. That in the beginning, when He created the man, when He-create niya si Abraham, nag-form siya ng soil at pinasok niya ang breath niya sa body o doon sa clay at nagkaroon ng buhay. So it means to say that this prophecy comes from God. Kaya hindi ka naman pwedeng maniwala na basta. Siyempre meron kang kaya nga itong word is parang jigsaw puzzle. Now you need to connect, and then prove at makita mo ang great picture na sinasabi niya. And you will come to life. So, life is the breath of God. Ano ang papasok sa iyo pag sinabing breath? Life. Pag sinabing ruha, ruha in Greek is breath. And you know that life is God. Jesus is the way, the truth, and the life. Therefore, the Holy Spirit, Jesus who is in the form of the Holy Spirit, is breath. He can put life into death. Kaya nagpe-pray tayo minsan kahit nakita natin mamamatay-matay na yung tao. Pero sinasabi pa, I speak life. Kahit nakita natin parang mamatay na. Why? Because it is the Holy Spirit that can enter in to that dead person. So ganun din ang sinabi niya doon sa bones. I will attach tendons to you. What are tendons? Yung mga tornilyo ng isang tao, and make flesh come upon you and cover you with skin. See, you cannot see the Holy Spirit, but He can do this. Katulad ng pag-divide niya ng sea. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, papasok-pasok lang lahat siyang mga pinagagawa ng Diyos at makonfirm sa iyo na He can even create you a new kidney. Paano? Wala namang may nag-prophesy kasi wala namang may maniwala. Hindi naman anuhin ng Holy Spirit yung prayer mo kapag hindi ka naniwala. But if you are a believer, you are a chosen one, the Spirit of the Lord is upon you, you can prophesy and say to the kidney, be new. Because only God can create. Then you will know that I am the Lord. So lahat ng mga miracles natin, alam mo na si Lord yung gumawa, parang wala. Pagkatapos, late ka pa sa pero naoperahan ka na ng 6 na bisis, pero hindi ka pa rin naniwala na Diyos talaga yon. During that time na nakawala ka, yun lang. Thank God. Mamaya wala na. Why? Because ang intention sana ng Diyos na yield ka sa Holy Spirit na Diyos na gumawa sa iyo ng milagro. You always failed because you just look for a miracle, but not a miracle maker. Okay. So I prophesied as I was commanded. Kaya pag ang Spirit of the Lord be upon you, He will command you to prophesy. Ang ibig sabihin ng upon you,
pag nandyan siya, dahil gusto kanyang gamitin for a certain situation, you start to prophesy. Dahil magkukuman siya sa'yo. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. So pwede din ito. Nasabi ko, Lord, forgive my daughter. Kung ano man ang mga kasalanan ni Jollibee, I cancel that in the name and in the blood of Jesus. Kung ano man ang kasalanan ko, ang kakulangan ko, I cancel that in the name of Jesus. Because the blood paid it all. Maya-maya, klang, klang, klang. Oh, saan ko yung nakuha? Dito. Habang nag-prophesy siya, rattling sound. Ang bones nag-join. Clang, 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 clack, 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 clack. Ano ang rattling? And together, bone to bone. Baliwala, no? Look at your neighbor. Asan ba imagination mo sa boyfriend mo? O ano? Ang imagination natin dito doon sa bone. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ko nakita sa mukha mo, bone yung iniisip mo. Palakpak. Kaya bago tayo mag-aral, set muna. I-set mo muna, parang radio yan. Set mo muna sa kilohertz na tama para tama ang sound, tama ang knowledge, diretso. Sound, knowledge, and light is the same. Nandito ka, pero boyfriend mo ang iniisip mo, natural, asan ang bone dyan? Tapos sabi ba ito yung rattling sound, para itsurang wala ka narinig. You see the power of the Word of God, kapag talagang tune in ka, parang nandun ka sa scenario. Palakpak. Ito pala ang nangyayari sa John the Revealer in the book of Revelation. Sabi niya, come up here, I'll show you something talagang totoo. Talagang umakyat ang kanyang kaluluwa doon sa heaven at pinakita kay John. At sabi ni Jesus sa kanya mismo, si Jesus mismo ang nag-reveal, nakalagay doon Jesus himself revealed to John. So yon pinasulat sa kanya. Sabi niya, anuin mo to, record mo to, ito yung nakita mo, ganito, ganyan. So I look and tendons and first appeared on them and skin covered them. So, ma-imagine mo. O kapag kayo ay nagbabasa, wala kayong imagination, wag na lang sayang ang time nyo. Prophesy to the breath. Yung breath, yung hininga in them. So, tayo ang gamitin. Kung anak ka ng Diyos, body ka ni Kristo, kailangan niyang sound. Kaya mouth speaker tayo. Katulad tayo ni Jesus. Si Jesus, pag sinabi niya, nangyayari. Signs and wonders follow. Who made that signs and wonders? Ang Holy Spirit. Kaya wala tayong, hindi tayo mahirapan mag-intindi. Kasi ang model natin, si Jesus nga. Tao siya, 100%. Kung anong pinapagawa sa kanya, ginawa niya, nakita naman natin, pinakita niya sa salita ng Diyos na may mga milagro kapag sundin mo ang sinabi ng Holy Spirit. Palakpakan natin sa Prophesy, Son of Man, and say to it, this is what the Sovereign Lord says. Come, breathe from the four winds and breathe into this slain that they may live. So siya din ang nagsasabi sa iyo kung ano ang ipaprophesy mo. Hindi yung parang ikaw na nagpaprophesy. Kaya maraming prophet na prophesied by themselves. Malaman mo naman malaman mo ang tao na wala pa sa Holy Spirit, hindi pa siya nag-yield. Hindi siya makatagal. Hindi siya makatagal sa presence ng Lord. Nakuha nyo? So, nakukuha nating makatagal tayo sa presence ng Lord. Exercise natin. Like, prayer, hindi yung 3 seconds ka lang gapon, nag-pray. Pag 3 seconds lagi ang prayer mo, natural, how come na may yield mo yung Holy Spirit? Natural habang lumalago ka, mature, humahaba yung prayer life mo.
Be honest. Ilang minuto ba ang inyong mga prayers? Hindi pa kayo nakalabas sa earth? Nag-amen na kayo? Diba? Nagtataka tayo, bakit ano? Kaya ngayon ako naintindihan ko, Lord, hirap talaga maging pastor. Pinapastor mo sila pero wala naman sila. So akala mo nasa likod mo sila. Yung pala walang-wala sila. Why? Because they don't follow you. They don't follow the Lord Jesus Christ. So I prophesied as He commanded me, and breathed, entered them, and they came to life and stood up on their feet, a vast army. Marami kang makikita dito. Tuwing magbabasa kayo ng Bible, especially the book of Revelation, tuwing mag-pray kayo, may imagination. Parang PowerPoint. Ang Diyos ang naglalagay ng PowerPoint, hindi ikaw, David. Ang Diyos. Siyang naglalagay ng drawing sa'yo, na imagination mo. That is the PowerPoint of the Holy Ghost. To support the Word of God. Okay? So malaman mo sa Diyos dahil they support each other. They testify each other. Okay, so now we know the prophecy. May idea na kayo? Pangalan nitong Ezekiel na to ba? 1998 pa, hindi ko, tanongin mo yung mga datihan na wala ring alam. Parang kahapon lang nag-enroll. So you see, bumawi naman kayo. Walang imposible. Lahat ng narinig ninyo in the past, na parang hindi nag-register, as long as you are in the Holy Ghost, babalik lahat yun. Tandaan ninyo, kasalanan lang ang nagpapadisactivate ng Holy Spirit. Parang bobo ka. Parang hindi mo alam, wala kang alam. Kasi wala Holy Spirit. Pero pag may Holy Spirit ang tao, dahil nagpalinis, nag-surrender, can you imagine yung all-knowing God ang magte-take over? Nakikinig ka sa sarili mo, parang hindi naman ako ito. Talaga hindi ikaw. It's the Holy Spirit talking. Hallelujah. So the influence of the Holy Spirit in our lives is very important. At yun nga ang sinasabi na the kingdom system ay lalo mong maintindihan because it is heavenly, governance, politics, madali mong maintindihan ngayon. So anong ginawa ni Pastora? Nag-gather lang ako ng info. Now, ino-compare ko dito sa lupa. May talent ako, binigyan ako ng Diyos ng talent. Gin-practice ko, na-enhance. So doon ko makita, sabi niya, binigyan kita ng ability. Practicein mo, i-master mo yan. Kasi pag i-master mo yan, people will be attracted. Tulad sa sayaw, talagang i-master ko, na-attract sa akin yung mga tao. Hanggang sa nagkaroon ako ng posisyon, ikaw yung nag-excellent sa lahat ng mga dancers, natural, then, hindi ang purpose na para sumikat ka. Sa Diyos naman, ganito, binigyan kita ng talent, i-master mo yan, you attract people, you use the talent to edify the body para may karangalan ang church or body of Christ. And then, at the end, I will tell you what to say. Diba yung tao, wow, ang galing mo. Yes, galing ito kay Lord. So yun, para pala mag-preach ka. Kaya ka pala merong talent na binigay ng Diyos sa'yo. Kapag na-master mo, maka-attract ka for the purpose of His Word. Wala nang iba. Palakpak. So again, Jerusalem is a city. Ulit-ulit. Kailangan ilagay nyo yan sa puso nyo. Ito ay syudad. Kasi, city of God, kasi doon niya nilagay ang kanyang pangalan, Jehovah. Doon din sa area na yon,
ay kinuha siya sa Mount Moriah, kailangan naman magka-interest tayo. Paano yan? Pag na-rapture ka, hindi mo alam kung ano saan ka lalapag. I-rapture mo lang ako, Lord, rapture. Hindi mo nga naintindihan anong rapture. Tapos sabihin ko sa inyo, yung notebook ninyo, ilagay nyo, study yourself. Hindi maganda na yung ibang tao pa magsalita sa insulto na insulto ang dating sa inyo. Kung ako sa inyo, ayokong insultuin ako. Never. So what will I do? I have to study myself. Baka nga naman nga ako. Baka nga naman bobo ako. Baka kailangan ko i-discover. And then, thank you sa mga detractors dahil naging na-enhance ako. Then I will never be the same again. Hindi yung, panay na lang, kung nabully ako, alam mo ba, demonyo lang binubully. Kapag, kunwari, binubully ako ng mga tao, I have the power. How come, anak ka ng Diyos? Hanggang ngayon, binubully ka pa rin. Naman mo hindi ka anak ng Diyos. Palakpak, asan yung defense mo? Ako, interesado ako sa mga bullier. I go straight to them. Hey, because I have power. Alam mo, ang nagabully is demon. Ang binubuli lang naman nilang kakayanin nilang ibubuli yung mga hindi anak ng Diyos. Yung mga tanga. Tanga daw ako. Ngayon, ulitin mo pa, sabihin mo pa, edi i-career mo na. Naintindihan niyo ba? That's why Jesus came to save you. So please save yourself. Si Jesus, wala pa kasi si Jesus, Pastor. Kaya nga binigyan ka ng word to follow in order for you to do it for you. He said okay, tapos na tayo sa prophecy, parang isang view lang. So anong tinatarget natin? To know that Israel is very important in these last days. Diyan yung ating wall clock. Narating ng Lord, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ano ba nangyayari sa Israel? Ayon sa Matthew 25:24. Ayun na daw, war and war, pa-severe ang war. So after the, severe na ang war, ano ang sunod niyan? Bababa siya. Kasi no one can stop the war except Him. Yes. Hanggat hindi bumaba si Jesus, patindi ng patindi ang war. Kaya lahat ng nation naglalabasan ng kanilang mga armas. Siyempre, ikaw ba naman tinamaan ka, hindi ka ba magano? So ilan sila magganunan? Hanggang kailan? Hanggang magkaubusan. So God has to come down to stop the war. Tulad din ng bahay mo, nagpuputukan. Sa wall na sa iyong bahay, sa roof mo, sa baba, nagpuputukan, nag-aaway mag-asawa, away mga anak. Hanggat hindi masitel, si Jesus bumaba sa inyong bahay, walang katinuan, walang peace. Palakpak. So, galing sa maliit na unit, papunta sa bigger unit, yun yung Israel. Kaya, madali mong maintindihan ngayon. Tama yung sinabi ng Lord, tingnan mo yung Israel. Pinakausap kita. Bakit hanggang ngayon ay kasi hindi lahat ng mga tao sa Jewish ay nagbalik loob sa Lord. God is a God of discipline. Kaya hanggang ngayon, dinidisiplina pa rin ang Israel. Look at your neighbor, ikaw ba? Walang disiplina sa'yo, kaya pala. Walang pagbabago kapag walang discipline. Kaya nga itong interpretation natin is, sabi niya, i-apply nyo yung ngayon. Ano bang atin? Doon yung Israel ang layo. Ano namang connection sa atin? Spiritually, may connection. Parang isipin mo, Israel, ikaw. Di ba nung ikaw ay sumunod sa Panginoon, maraming bumubumba sa'yo.
walang tigil. Unless na hindi ka lumaban, hindi ka stop i-bully. Kailangan marunong kang lumaban. Then after victory, people will stop bullying you kasi hindi na nila kaya ikaw. Palakpak. So, patapos na tayo dito sa mga war, nangyayari na nga, nakikita na natin. So, kung ulitin ko pa ito, edi mag-ulit tayo sa session 1. Nandito na tayo sa last days, counting na lang, countdown ang pagdating ng Lord. So, the Holy Spirit will quicken your heart. Natutulog kasi ang mga puso na iba, kasi mga iba-iba. Siyempre, hindi na-quicken yung, na-activate yung Holy Spirit, wala silang marinig na boses, kundi flesh. Ang ganda kapag namatay ka, and then nabuhay ka muli. We talk about resurrection. Not unless you die and be born in the Spirit. Ang marinig mo lagi ang iyong flesh. Yan ang papatay sa'yo. Pero kapag na-die ka in the flesh and then you resurrect as born in the Spirit, ang marinig mo lahat puro God. Puro ang boses ng Lord. Hindi mo makalimutan mo na ang dati mong buhay. Kasi sobra naman ka-amazing ang Diyos para maisip mo pa yung asawa mo. Tama ba? Kung pag makalimutan mo ang asawa mo, yung asawa mo physical, parang hindi nakalimutan, andyan pa rin, pero parang wala kang attachment na parang kasama mo na lang siya, parang friend mo na lang siya na nandyan. May responsibility ka. Hanggat hindi ka nakapil ng ganon, hindi ka pa nakapasok sa heavenly realm. Kaya congratulations, Ma'am Trunky. Di iba ngayon, nagaganon pa. Love na love ko talaga asawa ko. Hindi, go ahead and die. Have your day. Hindi ko sinabi hindi nyo i-love ang asawa nyo. I don't think that ang tao na kasama ang Diyos ay mahigitan niya pa ang love ng tao na yan na may Diyos kaysa sa iyo. Na flesh ang iyong hawak. With the Lord, you can love your spouse beyond that you could love. Kasi siya lang yung may beyond. Ikaw hanggang diyan. Kaya ka natatakot kasi baka iwanan ka ba? O yun, di ba? Pero kung hindi ka natatakot na iwanan ka, as long as may Diyos ka, walang mang iiwan sa iyo. Bala na iwanan ka ng asawa mo, wag lang ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Palakpak. 20 minutes before take off. So the Jesus moment na tayo. Why? Because the Holy Spirit, kung time ang pag-uusapan, hindi na tayo per hour, per day, per month, per year. Per moment na tayo. Palakpak. That is the prophetic word for VCF South Cotabato. The Jesus moment. With the movements of the Holy Spirit, right? So, si Jesus naman is the Holy Spirit. Kaya, ano ang moment mo napaka-precious. Tingnan niyo si Joy. Babalik niya lang, di ba? Ingat na ingat siya. Kasi alam niya kung paano mabackslid. Yung iba naman, kababackslid, parang plano nila mabackslid uli. Kasi kung wala kang plano mabackslid uli, nagti-triple time ka. So nakita ko sa kanya, may anak siya ha? Ikaw, wala ka pang anak. May anak siya. PNP siya. Nag-school siya. Why in the world that you can do it? Now, pwedeng mawala yan any moment when you don't have the moment with Jesus. Kaya ang sikreto, you should be in the presence of God so that you can receive power. Kasi pag wala ka sa presensya ng Lord, wala parang tinunan ka ng dugo. Patay ka talaga. Pero pag sa presensya ka ng Lord, He will give you power.
to get His promise. Kaya nga, the just shall live by faith. We are living by the promise of God. But you need to be in the presence. And so that you can receive power. Sa presence lang ng Lord, ikaw makareceive ng power. So, paano mo makuha ang promise niya kung wala kang power? Wala ka pa sa presensya ng Lord, siya ang nagbibigay ng promise. So, PPP, kailangan dalhin nyo yan. Naku, strategical ano ko yan. I don't think meron kayong nakita dyan sa mga libro. Kasi I'm talking to my experience. I have to be in the presence of God. Kasi the moment na lumalabas ka sa presensya ng Lord, alam mo agad bumabalik yung dati mo. O, diba? So, takot kang lumabas sa presence ng Lord. You have to be engulfed with the glory of God. Kasi doon sa presence niya may power. Enabling power, yung bang nangihina kapag gising mo sa umaga, Lord, I want to be in your presence. So, gano'n lang. God has given you the ability to be in the presence of God. Di ba? Binigyan ka niya ng abilidad. Kung born in the Spirit ka, madali ka makapasok sa presensya ng Lord. Sa pamagitan ng go into the Word of God. Kaya nga, pag nagbasa ka, mamaya maramdaman mo, ayan na. Then, stay there. Huwag kang lumabas. At tapos, kapag ikaw ay nagpe-praise and worship, nararamdaman mo na yung promise. Nakakaramdam ka na ng peace, love, joy. Di ba promise yun? And then, knowledge. And then, lahat ng kailangan mo para siyang para siyang rain. Pag tayo mong ganyan, nahit mo na, ang presence ng Lord, nakuha mo na ang quickening power, and then, nakita mo ang sarili mo para mag-alam mo na ang mangyari for the day. The Holy Spirit will tell you ahead. Ito mangyari. Not only that, gagalaw siya sa mga problema mo. Kaya matuwa ka dahil ang promise nangyayari. Tulad ng kahapon, ang problema ka ng pambayad, tapos because of the presence of God, mamaya, nagugulat ka, meron na. So the promise of God is fulfilling na. Nandiyan na, gumagalaw na. Because inactivate mo ang Holy Spirit. Are you here? So, the birth of the Messianic Jesus has brought us revival. Revival means, matagal tayo natulog, kahit personal, matagal natulog ang Israel, di ba? Walang vegetation, wala talaga, zero. Ang economics nila, bag. Ganun din tayo. Kaya nangungusap ang Diyos sa Israel. Wala nangyayari sa buhay mo kapag wala ka sa promise. Presence. So, bumalik na yung presence ng Lord, gumawa na siya ng mga milagro sa Israel ngayon. And, kita naman natin, from zero talaga, zero, ground zero. Ngayon, high-tech, no? Nasa kanila lahat ang technology, ang kayamanan. Because of the promise, not because dahil nagtanim sila, hindi biro, kundi talagang may promise sila. And the Holy Spirit, kunting galaw lang nila talagang minumultiply ng Lord. Damo lahat ng dahon may oil. Because that is the promise. Oil means Holy Spirit. Lahat ng galaw mo may Holy Spirit ka, wala kang gutom. Kasi ito lang magawa mo, siya magawa niya 99%. Hallelujah. So that is the mystery of Jerusalem, the city of God. He will come back to that city. I hope na in-imagine. Hayaan niyo na yung mga labada ninyo. Basta huwag mong kalimutan na darating si Lord. Di ba naman kasi, labada, asawa, pera, yun at yun ang paulit-ulit, parang Periswell. So sabi ng Lord, kailangan mong lumabas dyan. So pag hindi ka lumabas, wala mangyayari sa buhay mo. Kaya laging hand to mouth ka. Ipon ka ng pera, sa dulo mas scam. Ipon ka naman ng pera, sa dulo mas scam.
Ipon ka naman, ipon. And then you end up nothing. Alright? So, ibig sabihin, our life rely on the Holy Spirit. Praise the Lord. Okay. Kuha tayo ng isa pang supporting. That God wants you to really be with Him. Adonai is the name of God during the time of the disciple. Yung si Nicodemus, ang tawag niya sa Diyos Adonai. Kasi siya ang the council of the council before kay Paul, diba? Si Nicodemus. Siya ang sinabihan, ikaw teacher ka. Kaya nga asawa ni lagi siyang binabara. Kasi under the law si Nicodemus. Pero yung asawa sabi niya, ikaw ang may alam ng law. Ikaw ang pupuntahan ng tao. Dahil ikaw ang pinili ng Diyos. Napapaganon pa si Nicodemus eh. Why? Because it represent na ang asawa ginagamit na Holy Spirit sa kanya. Law and then grace. Mukhang hindi pa rin maintindihan Alright, sige na lang. So, let's did you know about Mount Olives, the old city of Jerusalem? May Mount Olives dyan. Yung mountain na yan ang babalikan ng Lord. Diyan siya magsisettle ng this is to give you information. Diyan niya isettle ang kanyang kingdom. Diba? Inigop siya ng langit at ang promise babalik siya. Yung pagbabalik niya again is that place. So, yan ang tawag nating shoreline ng eternity, ang Mount of Olives. So, bababa siya. I-establish niya ang kanyang kingdom forever. So, I want you to read the book of Revelation kasi parang parang wala talaga kahit na mag-attend ka ng marami kung hindi mo siya na nakita sa kanyang kasulatan, you cannot say amen. Di bago sa iyo. Tama ba? Ngayon, you're looking, tanungin kita, naglulook ka ba na darating ang Lord? Yes, pero wala kang alam. Paano yan? Hindi ka nakaka-wait. Paano ka mag-wait na wala kang alam? Ano ba ang sistema? Babalikan niya daw ang nagtatrabaho sa kanya. Paano ako, pastor, hindi ako nagtrabaho, hindi pala ako balikan? Siyempre. Pag namatay ka, pwedeng punta ka sa paradise dahil yan naman ang promise ng Lord, you're still saved. Kaya nga hindi ko ini-expect na magpareho tayong lahat. Choice. Pinili mong medium rare, pinili mo yung well done, hindi well done ang marinig mo kay Lord. Kung medium rare ka, wala kang lugar sa reward. Hindi ka makakakuha ng reward kapag medium rare ka. Kasi ang makuha mong reward is well done, good and faithful servant. Pakilagay yan sa notebook, baka mamaya pagkatapos wala na naman. Kung sa steak pa, ikaw ba ay well done? Minsan ka lang mabuhay, hindi mo pa ni well done. Mamaya pagdating mo doon, sabi ng Bible, kagatin mo daw yung siko. Kung bakit hindi ko na lang tinodo? Pwede naman. Tama ba? Kaya nga, ang fellowship, malaking bagay. You can be reminded, hey, ano bang ginagawa mo? Para ka na lang tao-tauhan sa church. Mukhang wala kang activation. Kasi ang sabi niya, ang katawan, ang totoong katawan ni Jesus ay active. Magawa siya ng pinapagawa ng ulo. Doon ka malaman na ikaw ay church. Dahil nakakonect ka sa ulo. Ang ulo nagkukuman, di ba? O, itong gawin mo, commander siya eh. Then yung ikaw na katawan, tagagawa ka. Kaya manggagawa ang tawag sa atin. Tagagawa. We belong to the book of Acts. Palakpak.
I hope kahit pa paano may nadagdag sa inyong alam. And syempre, ay nabangan natin ang pag-rapture. Ang rapture daw, sabi ng Bible, dito noon, ay dito maranasan nyo na ang rapture. Yung bang, pwede kayo mag-pray na nawala kayo. Pagtayo nyo, naka-4 na oras na pala ako. So that is the taste of rapture. Na hindi mo na naisip, may trabaho ka pa pala, na basta nawala ka lang. And then, ilang beses ko naranasan yan. Marami akong, may trabaho ako at the same time. Kaya lang, nung gabi, full back. So hanggang sa marami na akong napuntahan in my prayer, hindi ko alam, may trabaho pala ako. Alam mo ba? Pagka umaga, para ako nagulat na naka-4 na oras pala ako. Intense ha? Pag intense kasi nawawala ka sa sarili mo, hindi mo maalala. Kasi kinuha niya yung... So may idea ako how to get raptured. Kukunin ka niya, tulad ni John, at ipapakitaan ka niya. Siyempre, pag pinakitaan ka niya ng bago sa'yo, makakalimutan mo yung physical. 100% na rapture ka. So, anong gagawin natin dito? Exercise natin. Yung bang, be prayerful, huwag kang matakot. Pagising ko may trabaho ako. Alam ko may trabaho ako, di ba? Tapos tinawagan ako. It's God. Wala akong trabaho. May sweldo pa. Sinabihan ako ng boss ko, we're going to somewhere else. And don't report. But you still have your pay. Kay Lord yun eh. Kung kay Lord yun, hindi yung pinagalitan ako kasi nag-pray ako. Natural pagalitan ka, alam mo may trabaho ka. But if it is God, God will arrange na everything. And that's why you don't have to be afraid of being lost. Pag ikaw nag-sex na lost ka, sabihin mo sa katabi, pag mag-pray ka, dapat ma-lost ka. Amen. So may idea na kayo ngayon? What is last days is, ito, yung mga signs. Rumors of wars. Hindi na rumors. War na talaga. Ano pa? Yung earthquakes at saka yung mga ating nararanasan ngayon. Ano ang sabi? Ano ang sabi? Do not be afraid. Pati pagdating ng pestilence. Iba naman, Christian ba yan? Tinatakot yung iba. Inaabangan mo na. Pag sumabay ang pestilence, earthquake, at kung ano-ano pa dyan, ano sabi ng Lord? Do not be afraid because I am with you. Now, may idea ba kayo na ang Holy Spirit ang nagsasabi, do not be afraid. I will never leave you nor forsake you. You are with me. I am with you. Do not be afraid. If you see thousands of people na patay sa right mo at to left, sabi niya, I will lift your feet. So do not be afraid. So kailangan nasa puso na natin yan. Para pagdating ng mga ganito na, it's high time na, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Parating na nga. Pero itsura mo, hindi ka pa naka-abang. So masya-shock ka. Namatay ka sa shock. Pero pag naka-prepare ka, talagang buhay na buhay ka. Okay, Lord, ito pala yung sinasabi mo. Okay, may 10,000 na namatay. Sabi mo, I will not be afraid. I will not be afraid. O lahat yun, nandito kasi sa puso mo, yun yung panglaban mo pagdating ng panahon. Kasi darating na nga yung panahon na yan. So, are you blessed tonight? So, prophecy is very important. Our clock is Israel.
and our, doon tayo titingin. Kung ano nangyari sa Israel dahil chosen tayo, chosen yung Israel, ganyan na ganyan ang mangyayari sa atin. Kahit Pilipino tayo, Jew sila. Dahil tayo ay na-adapt. Sila chosen, tayo adopted. That is in the book of Ephesians. Let's go. Ephesians chapter 1. Para mas maintindihan natin. Dito tayo mag-park. I hope pag uwi ninyo, kausapin nyo ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, hindi siya boring. Nagbibigay pa ng solution. O, saan ka pa? Iko-connect ka pa sa mga ibang tao. I am connected to Israel. So, yan, si Pastor Kenneth ng Singapore, siya yung nag-aano ng mga Pilipino dito sa Israel. So, we connect to them because they are connected to Israel. At nagko-connect sila sa iba't ibang mga Pilipino. For us to have a place in that place. Kasi nga naman, doon tayo. Kung mag-rapture, doon tayo bababa. So ngayon pa lang, mag-connect na tayo. Sabihin mo nga sa katabi, nakakonect ka ba sa Israel? O sa Taliban? Sa Israel ka ba nakakonect o sa sa Lebanon? O, sabi niya dito, sa Ephesians 4. Ephesians 4 is the foreboding, or is the revelation of God kung ano ka sa Diyos kapag ikaw ay born in the Spirit. Bago ang lahat, born in the Spirit ka muna. Si the Holy Spirit, hindi ka maka-access. Tandaan nyo lahat ng tao nakikita nyo sa mall na wala sa Holy Spirit are dead. They are dead. Kahit Christian sila. As long as the Holy Spirit is not evident sa buhay nila, they are dead. Wala silang breath from God. Because the Holy Spirit is the breath. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight and in love. So, pinili niya tayo before the creation. So, wala pa pala ito lahat. Na-pinpoint ka na ng Diyos na kung saan ka ngayon. O, hindi mo yan paniwalaan, hindi siguro, kaya ayaw ko mag-obey. Subukan mo mag-obey, then makonfirm mo, tama. Ba't ako mayroong ganito, may ganito ako? Siguro matagal niya nang nanit ito before my mother's womb. Wow. So, pinili ka para maging holy, hindi para maging unholy. O, sabihin mo sa tabi, pinili ka ba ng Diyos? Anong ginagawa mo? Nagiging unholy tayo. Sabi niya before, sabi niya, ito yung gusto ko mangyari sa'yo. You become holy, blameless sa aking mata. Kaya nga pinrocess tayo dito sa church. Magpalinis, hanggang sa ikaw ay maputi. Para ikaw ay bride of Jesus, blameless in His sight. Siyempre, dumaan tayo sa training. He predestined us for adoption. Yan nasabi ko kanina, adopted tayo to sonship. When you receive Jesus Christ as your own personal Lord and Savior, makinig kayo mga nasa live stream, attached to that, if you truly receive Him, truly, yung iba naman yung receive lang. May plano pang, nireceive mo yung gift, may plano pang itapon. Pag nireceive mo, talagang nireceive mo. Kung totoo ang receive mo, sabi niya, meron kang Holy Spirit na regalo. Hindi mo na workout yan. Regalo lang, attach, parang special offer. Tanggapin mo to, makatanggap ka pa nito. Palakpak. Sa pamagitan ni Jesus Christ. O paano ka ma-adapt kung di mo siya kilala? Hindi ka matawag na adopted as son
kapag hindi mo kilala si Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ano ba nakaka-please sa Kanya? Righteousness. Each time you do right, napi-please siya. At yan ang will niya. So, to the praise of His glory, grace which He has freely given us is the one He loves. Yung love niya, pinaka-love niya, yung only begotten Son niya, yun ang binigay sa iyo. Kung alam mo lang sana, di mabalyo mo. Di mo mabalyo kung di mo ito alam. In Him, we have redemption through His blood. So, katulad ng nagalit ako, nagkasala ako. Sabi yung behavior mo nag-iba. But when you remember the blood of Jesus as a cleansing, takbo ka sa salita ng Diyos, i-review mo, then i-align mo, Lord, sorry, bumabalik ako. Yun ay ibig sabihin ng redemption. Alright, so, through His blood, sa pamagitan ng life niya, which is the Word of God, is life, forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. God's grace is so rich. In other words, ang regalo ng Diyos ay napakayaman. Ano yung regalo niya? Holy Spirit lang naman. The one who made heavens and the earth. The man who installed the moon, the stars, and the ano. Nandito na, nakatira na sa akin. Kung hindi mo paniwalaan, hindi makita sa itsura mo. Pero kung maniwala ka talaga na, wow, ang may-ari ng langit at lupa nandito na sa akin, makikita sa mukha mo. That He loves on us with all wisdom and understanding. Lahat ng kanyang alam. At sa kanyang understanding, can you imagine? Binigay niya sa iyo. Gift, free. So, hindi na ako mag-isip ng, nagkasala kasi ako. Kinukundol mo yung sarili mo. So, that's why, hindi makapasok ang regalo. Ang taong condemner ay sinner. Again. Ang taong condemner is sinner. Sadyang kasalanan ang lifestyle. Yun ay ang condemner. So, sabi niya, He made known to us the mystery. Yung dati hindi mo naintindihan. I-reveal niya sa iyo as a gift. So it's the Holy Spirit talaga na bumukas ng mata ng tao. Bumukas ng puso, it's the Holy Spirit. Now, I advise you, do not grieve the Holy Spirit because without Him, you cannot enter into another realm which is called heaven. Sino ang magra-rapture sa iyo? Holy Spirit. O ngayon, wala ka sa Holy Spirit tapos abang-abang ka. Kailangan nandito na muna ang Holy Spirit sa iyo. To be put into effect when the times reach their fulfillment. To bring unity to all things in heaven. United. Kaya nga si Jesus bumaba. Ang langit bumaba para i-absorb ang earth. Gusto ng langit na magkapariho ang kung anong meron sa langit, ganon magkaroon dito sa lupa. Dahan-dahan sa pamagitan mo, no? Na-assign ka doon sa gandang bandang doon na dark. You become light. And if I will be the light, next light, eventually heaven had come. Na-predestine na ito according sa plano niya. He who works out everything in conformity sa purpose niya at sa kanyang will. So ako, araw-araw, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako magtatagal dito. Kahit na sabihin mong bata ka pa. Nobody knows hanggang kailan ka. But as sabi ng Bible, as long as nasa purpose and will niya, you will have a long life. Kasi sa purpose Kung wala na sa purpose, natural, i-shorten niya ang life mo. Dahil wala ka sa purpose. So in Him, we were all chosen. Kaninong in Him? Through Him, in the unity of the Spirit, forever and ever. Amen. So in Him, sa loob niya, sa loob ni Jesus, na adapt tayo. In order that we were, in Him we were also chosen. So adopted tayo
through the blood and through by our choice. Pero sabi niya dito, according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose. Kapag na-conform na tayo sa will niya, nagagamit na tayo sa kanyang purpose, para tayo ay magbigay ng ating hope kay Kristo para sa kanyang glory. So, dahil dyan, ang tawag sa atin, chosen na rin. Kaya, may essence ba bakit tayo interesado sa Israel? Because of God's workmanship, ginawa niya tayong chosen long before our mother's womb. So, iba lang yung paraan sa atin sa kanila, straight sila yung pinili. Tayo naman, Pilipino, hindi naman tayo Jew. Dahil tinuruan tayo maging Jewish sa panalangin, sa lahat ng ginagawa ni Jesus. Kasi si Jesus, Jewish. So, yung custom at saka tradition ng Jewish, na-apply na natin ngayon. Yon ang strata or strategy ng Diyos para ma-conform ka sa kanyang purpose at sa kanyang will. Now, tatawagin ka rin niyang chosen. Malakpak. So, you are included in Christ when you hear the message of truth. The gospel of your salvation. When you believe you are marked. So, ito na yung iyong tanda. Deposit guarantee. Resibo, baga, is the Holy Spirit. So, malaman mo ang taong born, chosen, sa pamagitan ng kanyang conduct, behavior, sa kanyang maturity, sa power. Di ba pag naglihan siya, wow! Kitang-kita, healed. Yung evidence ng iyong power is the mark of being a son of God. Mark with Him, with the zeal, silyado ka ng Holy Spirit. Kaya when you walk, you feel different. Sa opisina mo, alam mong naiiba ka. Kasi may silyo ka. That is the Holy Spirit. Mark, walang tattoo dito. Walang 666 dito. Pero yung mark natin ay ang Holy Spirit. Who is a deposit guarantee. Resibo para sa inheritance. Kasi kung wala ang Holy Spirit, hindi mo ma-enjoy ang inheritance. Siya ang magdadala sa iyo kung ano yung inheritance mo. Ay na, Apo. Palakpak. Until the redemption of those who are God's possession. In other words, until tayo ay kukunin ng lahat ng Lord. Dahil possessed na tayo ng Diyos, tayo ay kukunin niya na. Diba? Binayaran ka ng dugo, pinrases ka pa. Para talagang ma-possess ka, hindi bad spirit ang mag-possess sa'yo, kundi ang Holy Spirit. At kapag ikaw ay na-possess ng demonyo, di ba, titirik-tirik yung mata mo. So malaman na talagang ito, na-possess ng bad spirit. Pero pag ikaw ay na-possess ng Holy Spirit, full of power ka. Yun ang ibig sabihin ng possession to the praise of His glory. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord, your love for all God's people, sabi ni Paul, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Even in this year, pag nakikita ko kayo na namumunga, I never stop thanking God. Kahit si LJ lang, nakikita ko siya na nagpapatanggap sa bata, murang isip niya. I never stop thanking God. So, ganun din sabi ni Paul, nakikita ko ang growth ninyo. Kaya, ang number one na masiyahan is yung mentor kapag ikaw ay namumunga. Ang number one na nagluluksa kapag ikaw ay walang bunga, dahil ang walang bunga ay mamamatay, ang mentor din. Yan, magluluksa siya. So, but happy siya kapag nakita niya na nag-grow ang iyong garden. Katulad ng garden mo, hope, nag-grow. Happy ang iyong mentor. So, if happy ang mentor mo, happy ang Diyos. So, ano ibig sabihin ng happy? Bibigyan ka ng reward.
the reward is going on. Ongoing ang reward. The more you close to God, yield to God, bear fruit for God, then the more ka nag-enjoy ng inheritance mo as promised. Hallelujah! Glory! Ang inheritance mo, whole yan. Ang problema, hindi mo siya makuha kapag wala kang do. When you do the word, when you do what God says you do, then you can enjoy your inheritance. Healing. Favor is number 1. The door is open wherever, whatever you want. God is opening the door for you. That's favor. That is one of the evidence na you are pleasing God. Please God and He will please you. Gugulat yung mga bagay na hindi pwede. Kasi dahil hindi sa'yo, dahil sa Kanya. So I pray that the eyes of your heart, itong pinaka-importante sa 18. The prayer of your mentor, or even Paul, or even Jesus, is that your eyes of your heart may be enlightened. Araw-araw. In order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Ang ganda kaya na, hindi naman, moment lang i-reveal niya sa'yo itong gawin mo. Diba? Enjoy ka kasi solusyon yun. Dahil tsura mo parang hindi madruhi, ibig sabihin talaga nasa dilim ka, hindi ka talaga nakatanggap ng moment with Jesus. Kasi when you are having the moment of God, bang! Parang milagro ba? Dinala ka agad sa hindi mo alam na lugar na puno ng lights. Yan ang tinatawag nating milagro, miracle. Hindi siya miracle kung hindi siya abrupt. Yung padahan-dahan, miracle ba yan? Hindi. Ang miracle, bang! Ganon. Wow! Milagro to. May ginawa. Nag-intervene ang Diyos. Yung ganito lang, alam mo, tapos bang! May pagbabago, milagro yun. Yun ang inheritance na sinasabi ng Lord, na ma-enjoy ng isang follower ni Jesus. And His incomparably great power. There is power, and this hour. Anong dapat mong i-imagine na power? Yung incomparably power niya, sabi niya dyan, great power, is yung resurrection. Di ba yan great na patay? Bang! Tumayo, buhay. Ganyan ang power ng Diyos. Kaya you long for that power for us to believe. That power is the same as the mighty strength of God. When you say mighty strength of God, kidlat! Tingnan ko lang kung makatulog ka. Ano pa? Ano pa mag-imagine ka sinabing mighty power? Divide the sea. Itong tsunami. Paano ka iligtas sa mga pestilence? Hindi mo kasi nakikita, kaya hindi siya parang para sa iyo baliwala. But you can feel it kung talagang may milagro ka. So are you blessed far above all rule and authority, power and dominion, every name that is invoked? Kaya sa last days po, prophecy natin is, if you are a chosen one, anak ka na ng Diyos, sabi niya, now because Jesus is not around, is seated at the right hand of the Father. Sabi niya, now you sit where Jesus sit. And take dominion like Jesus take dominion. God bless you. Lahat ng mga demonyo, under sila kay Jesus, hindi tayo Jesus, pero nandito siya sa atin, inuutusan ka, sit while Jesus is not yet around. Do my function. Take dominion. You can command the devil, the demons, everywhere. And you see the power of God, that His name is all above all name. Pati ikaw, nakasit ka sa above sa lahat ng mga demonyo. They are under your power and authority. And that is the prophecy for the children of God, for the Son of God. Kaya magpakasan tayo, kasi sa last days, may laban.
Word versus word. Tanggalin nyo mga tangnan nyo. Tanggalin nyo yan. Because that is our kalaban. Alata kang, wala ka lang sinasabi, parang enjoy ka pa makinig. E di ibig sabihin, hindi mo siya kalaban, kakampi mo siya. Ang mag-away-away sa last days is word versus word. Your word will happen, and His word will happen. Ang salita ng demonyo ay mangyayari din. Kapag sinabi niya, mamatay ka sana, ikaw naman, mabuhay ka! O, greater is He that is in you than in this world. So I told you, ang laban, word versus word. Itong environment na to, itong atmosphere na to, puno ng words. Kapag nakikita mo itsura ng kapatid mo, parang hindi na ma-drawing, alam mo na, the clouds of Satan is above him. Pero kapag nakita mo na parang bright, ibig sabihin the clouds of Jesus is above him. So you can rebuke. You have the power. I-rebuke mo yan. Eh, ang problema sa inyo, takot kayo sa rebuke. Paano yan? Paano mo masawa yung cloud of darkness sa kapatid mo? Kung wala kang power and authority. That's why you need to sit. To be enthroned. Reign. Like Jesus reigned. Pwede mong kausapin ng demonyo, you are under my authority and power. Get out of him. Right now. So doon mo makita, kapag nag-obey ang demon, ibig sabihin above ka. Pag hindi siya nag-obey, below ka. So yon, tumakbo ka na sa salita ng Diyos at maghingi ng power and authority para ma-overcome mo ang demonyo because they will chase you. Ahabulin ka nila, pa-rebuke ka. O, see? I hope na intindihan nyo ngayon. Do it in your house. Kung bakit kayo nalilate lagi, bakit kayo parang nanghihina because may mga demon sa bahay nyo. Ngayon, dala nyo ang Spirit of the Living God. Eh, kunti lang yung alam nyo. Pag uwi nyo sa bahay, ganun agad ang demonyo. Ha? Equipping ka. Oh, see? Kailangan greater ang power sa iyo than he that is in this world. God bless you. We love you. Keep on studying, learning, praying, and everything is gonna fall into position. In the presence of God, tandaan ninyo sa mga bahay ninyo, get into the presence of God because in the presence of God can conquer all. Palakpak. Bye-bye, annyeonghaseyo.